Maligayang pagdating sa aming channel ng mga kwento mula sa Biblia kung saan bawat linggo ay inihahatid namin sa inyo ang mga pinaka-inspirasyonal na kwento mula sa banal na kasulatan. Kung gusto mo ang ganitong uri ng nilalaman, huwag kalimutan mag-subscribe at i-activate ang mga notifications upang hindi mo makalimutan ang kahit isang video. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang kamangha-manghang kwento ni Eliseo, isang karaniwang tao na naging isa sa mga pinakamakapangyarihang propeta ng Israel na hindi kailanman nakilala. Sa mga panahong ang kaharian ay nahati at marami ang tumiwalag kay Diyos upang sumunod sa mga huwad na Diyos, gumawa si Eliseo ng mga milagro at mga kahangahangang pangyayari na nagpapatunay na naroroon pa rin si Diyos sa kanyang mga tao, mula sa paghati ng tubig ng Jordan upang pagalingin ang isang banyagang komandante mula sa kanyang ketong. Bawat gawain ni Eliseo ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa aksyon. Samahan kami sa paglalakbay sa buhay ng isang tao na iniwan ang lahat upang sundan ang kanyang banal na tawag. Ang araw ay kumikinang ng malakas sa mga bukirin ng Abel-Mehola, habang si Eliseo, anak ni Shaphat, ay nagmamaneho ng kanyang mga baka at gumagawa ng trabaho sa lupa. Siya ay isang masipag na tao na mamahala ng 12 yoke ng mga baka at kasama ang huling pares nito. Walang kakaibang nangyari sa araw na iyon. Walang indikasyon na ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Ibinigay ni Diyos ang malinaw na utos kay Elias, gaya ng mababasa natin sa Panchahari 19:15. Pumunta ka, bumalik sa iyong daraanan sa disyertong Damasco, at doon ay pahiran mo si Hazael bilang hari ng Syria. Si Jehu na anak ni Ninsi ay pahiran mong hari ng Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat mula sa Abel-Mehola ay pahiran mong propeta sa iyong lugar. Tapat kay Diyos, naglakbay si Elias at natagpuan ang batang magsasaka. Nang makita siya na nagtatrabaho sa ilalim ng araw, alam ni Elias na siya ang pinili ni Diyos. Nang walang salita, lumapit siya kay Eliseo at sa isang kilos na may malalim na kahulugan, ibinato ang kanyang balabal sa kanyang mga balikat. Ipinapakita ng banal na kasulatan ang sandaling ito sa Panchahari 19:19, at mula roon natagpuan niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo gamit ang 12 yoke ng mga baka sa kanyang harapan, at siya ang huling pares. At si Elias ay dumaan sa kanyang harapan at inihagis ang kanyang balabal sa ibabaw niya. Ang balabal na ito ay hindi isang ordinaryong kasuotan. Ito ay kumakatawan sa autoridad ng propeta, ang tawag ng Diyos at ang paghihiwalay para sa isang banal na layunin. Nauunawaan agad ni Eliseo ang kahulugan ng gawaing iyon. Ang balabal sa kanyang mga balikat ay isang paanyaya upang iwanan ang kanyang buhay bilang magsasaka at magsimula ng isang ganap na bagong daan. Nang hindi nag-aalangan, iniwan ni Eliseo ang mga baka at tumakbo patungo kay Elias, gaya ng sinabi sa Panchahari 19:20. At iniwan niya ang mga baka at tumakbo patungo kay Elias at sinabi, "Pakiusap, pahintulutan mong halikan ko ang aking ama at ina, at pagkatapos ay susundan kita." Nagpasya si Eliseo na magpaalam lamang sa kanyang pamilya bago simulan ang bagong paglalakbay. Ang sagot ni Elias ay maikli ngunit malalim. "Bumalik, ano ang ginawa ko sa iyo?" Binibigyan siya ng kalayaan upang ayusin ang kanyang mga hindi pa natapos na gawain. Ngunit hinahamon din siyang isaalang-alang ang seryosong tawag na kanyang natamo. Ang sagot ni Eliseo ay matatag at nagpapakita ng kanyang determinasyon. Hindi lamang siya magpapapaalam sa pamilya, kundi putulin ang lahat ng ugnayan sa kanyang nakaraang buhay ng permanente. Sa isang simbolikong aksyon ng malalim na kahulugan, kinuha ni Eliseo ang kanyang mga kagamitan sa trabaho at isinakripisyo ito, gaya ng mababasa natin sa Panchahari 19:21. At iniwan niyang sumunod sa kanya, kumuha ng 2 baka at pinatay ang mga ito. At gamit ang araro, pinutol niya ang laman ng mga baka at ibinigay ito sa mga tao upang kainin.
At pagkatapos ay tumayo siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Hinamit ni Eliseo ang kahoy mula sa kanyang sariling araro bilang panggatong upang maghanda ng isang huling salo-salo para sa kanyang mga tao. Siya ay nagsusunog ng mga tulay sa kanyang nakaraang buhay. Wala nang pagbalik. Ang sakripisyo ng kanyang mga kasangkapan sa trabaho ay sumisimbolo ng kanyang buong dedikasyon sa banal na tawag. Mula sa sandaling iyon, sumunod si Eliseo kay Elias bilang kanyang tapat na lingkod, natututo araw-araw ng mga landas ng propeta. Sa loob ng maraming taon, siya ay naglakbay sa anino ng dakilang Elias. Pinapanood siya habang humaharap sa mga hari, nagpopropesya ng tagtuyot, nagtatawag ng apoy mula sa langit, at ibinabalik ang pananampalataya sa tunay na Diyos sa isang panahon ng malaking apostasiya sa Israel. Ang panahon ng pagkatuto ay mahalaga para sa paghubog ng karakter ni Eliseo. Hindi niya agad natanggap ang balabal at nagsimulang mag-operate bilang propeta. Kinailangan niyang magsilbi muna, mag-aral ng tahimik, pinapanood ang buhay ng panalangin at ang tapang ng kanyang guro. Siya ay naging kilala tulad ng binanggit sa 2 Hari 3:11 bilang si Eliseo, anak ni Safat na naglingkod kay Elias. Sa paaralang ito ng propesya, natututo mula sa isa sa pinakamalalaking lingkod ni Diyos. Naghanda si Eliseo para sa araw na kailangan niyang magpatuloy sa 100 iyon. Ang batang magsasaka ay dahan-dahang naging lalaking kinakailangan ni Diyos upang espiritual na pamunuan ang kanyang mga tao sa mga darating na mahihirap na panahon. Ang batang magsasaka ay dahan-dahang naging lalaki na kailangan ni Diyos upang pamunuan espiritual ang kanyang bayan sa mga darating na mahihirap na panahon. Lumipas ang mga taon mula nang iniwan ni Eliseo ang araro upang sundan si Elias. Ngayon, may isang bagay na kamangha-mangha ang malapit ng mangyari. Alam ni Elias na ang kanyang panahon sa lupa ay malapit ng matapos at ipinahayag ng Diyos sa kanya na siya ay kukunin papuntang langit nang hindi dadaan sa kamatayan. Sinabi sa atin ng Biblia sa 2 Hari 21, nang nalugod ang Panginoon na kunin si Elias sa pamamagitan ng isang ipo-ipo papuntang langit, si Elias ay naglalakbay kasama si Eliseo mula sa Gilgal. At sinabi ni Elias kay Eliseo, "Manatili ka dito sapagkat ipinadala ako ng Panginoon sa Bethel." Udil sumagot si Eliseo, "Buhay si Jehova gaya ng buhay ng iyong kaluluwa, hindi kita iiwan." Kaya't bumaba sila sa Bethel. 3 beses tinangka ni Elias na gawing magpaiwan si Eliseo, una sa Gilgal, pagkatapos sa Bethel at sa wakas sa Jericho. Bawat pagkakataon, sumasagot si Eliseo ng may parehong determinasyon, "Buhay si Jehova at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan." Ang kanyang katapatan ay hindi matitinag. Alam niya na may isang mahalagang pangyayari na mangyayari at hindi niya nais palampasin ang mahalagang sandali. Ang mga anak ng mga propeta mula sa Bethel at Jericho ay lumapit kay Eliseo upang itanong, "Alam mo ba na aalisin ka ngayon ni Jehova mula sa iyong Panginoon?" At sasagutin niya, "O, alam ko, manahimik kayo." Sa wakas, nakarating sila sa ilog Jordan. Dito sa harap ng tubig na humarang sa kanilang daraanan, gumawa si Elias ng isang milagro sa harapan ni Eliseo at ng impunta anak ng mga propeta na nanonood mula sa malayo. Inilarawan ng kasulatan sa 2 Hari 2:8 at kumuha si Elias ng kanyang balabal, tiniklop ito at pinukpok ang tubig at nahati ito sa magkabilang panig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Ang balabal, simbolo ng autoridad ng propeta, ay naghati sa tubig ng Jordan, pinapayagan silang tumawid nang hindi nababasa. Ang milagro na ito ay nagpapaalala sa paghati ng dagat na pula ni Moises at ang naunang pagtawid sa parehong Jordan ni Josue na may dala ng kaba ng tipan. Si Elias ay kabilang sa lahi ng mga dakilang espiritual na lider ng Israel at si Eliseo ay saksi
sa kapangyarihang ito ng Diyos sa aksyon. Minsan nang mag-isa sa kabilang dulo ng ilog, tinanong ni Elias si Eliseo kung anong maipagagawa niya sa kanya bago siya kunin. Ang sagot ni Eliseo ay nagpakita ng kanyang espiritual na ambisyon at kababaang loob. Gaya ng sinabi sa 2 Hari 2:9, "Nais ko na ang dobling bahagi ng iyong espiritu ay mapasa akin," hiling ni Eliseo. Ang hiling na ito ay hindi dahil sa kayabangan o nais na malampasan ang kanyang guro. Sa kulturang Hebreo, ang dobling bahagi ay ang mana na para sa panganay na anak. Nais ni Eliseo na siya ay kilalanin bilang tagapagmana, ang lehitimong leader espiritual ni Elias bilang anak sa ministeryong propetiko. Inamin ni Elias ang hirap ng kahilingan. "Humiling ka ng isang mahirap na bagay. Kung makita mo ako habang ako'y inaalis sa iyo, magagawa ito sa iyo. Ngunit kung hindi, hindi." Habang sila'y naglalakad at nag-uusap, isang kamanghamanghang pangyayari ang naganap na nanatiling nakatala magpakailanman sa mga kasulatan. Sa 2 Hari 2:12, at nang sila'y naglalakad at nag-uusap, biglang dumating ang isang karwaheng apoy at mga kabayo ng apoy at pinaghiwalay sila. Si Elias ay tumaas sa langit sa isang ipo-ipo. Nang makita ito ni Eliseo, sumigaw siya, Ama ko, ang karwahe ng Israel at ang mga kabalyero nito." At hindi na siya nakita pa. Bumukas ang langit at isang karwaheng apoy na may mga kabayo ng apoy ang bumaba sa kanilang pagitan. Sa isang saglit nahati si Elias kay Eliseo at dinala siya patungong langit sa isang ipo-ipo. Naging saksi si Eliseo sa lahat. Nakita niya kung paano dinala ang kanyang guro sa ganitong sobrenatural na paraan. Ang kanyang sigaw, Ama ko, karwahe ng Israel at mga kabalyero nito," ay nagpahayag ng kanyang personal na sakit sa pag-alis ng kanyang guro bilang isang pag-alala sa kung ano ang ibig sabihin ni Elias sa bansa. Isang depensa na mas makapangyarihan kaysa sa mga hukbo at karwahe. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, binilas ni Eliseo ang kanyang mga damit bilang tanda ng pagdadalamhati, ngunit isang bagay ang naiwan sa lupa nang tangayin si Elias, ang kanyang balabal. Ang parehong balabal na ilang taon na ang nakalipas ay nahulog sa mga balikat ni Eliseo habang siya ay nag-aararo sa kanyang bukirin. Ang balabal na naghati sa tubig ng Jordan ngayon ay nakahulog sa kanyang mga paa. Ipinapakita ng Biblia sa 2 Hari 2:13. Kinuha niya ang balabal ni Elias na nahulog mula sa kanyang mga kamay. Nang kunin ni Eliseo ang balabal, siya ay simbolikong kumuha ng autoridad na naging kay kanyang guro. Ang transisyon ng propesiya ay natapos na. Ngayon, kailangan niyang maglakbay mag-isa at tanggapin ang responsibilidad ng pagiging tinig ni Diyos sa harap ng mga hari at ng bayan sa mga panahong hindi bababa, sa kasing magulo ng mga panahong hinarap ni Elias. Ang dobleng bahagi ng espiritu ni Elias na kanyang hiling ay agad na magpapakita sa mga milagro na kanyang isasagawa na doble ang bilang ng mga milagro ng kanyang guro. Ang batang magsasaka na minsan ay iniwan ng kanyang mga baka upang sundan ang propeta, ngayon ay naging pangunahing propeta ng Israel na may balabal ng autoridad sa kanyang mga balikat at ang espiritu ni Elias sa loob niya. May hawak na balabal ni Elias na natili si Eliseo sa silangang pampang ng ilog Jordan. Ang kanyang guro ay kinuha papuntang langit sa isang ipo-ipo at ngayon ay kailangan niyang bumalik upang tanggapin ang kanyang bagong papel bilang pangunahing propeta ng Israel. Ngunit ang makapangyarihang Jordan ay nasa kanyang daraanan na nagbigay ng unang pagsubok para sa bagong propeta. Sinabi sa atin ng kasulatan sa 2 Hari 2:14, kinuha niya ang balabal ni Elias na nahulog mula sa kanya. Bumalik siya at tumayo sa pampang ng Jordan. At kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya. Tiniklop ito at pinukpok ang tubig at sinabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?"
at hinampas niya ito at ang tubig ay nahati sa magkabilang panig at si Eliseo ay tumawid. Sa pagkakataong ito ay mahalaga. Ang balabal ay gagana sa kanyang mga kamay tulad ng nangyari kay Elias. Hindi ang balabal mismo ang may kapangyarihan, kundi ang presensya ni Diyos na sumusuporta sa propeta. Nang tanungin, nasaan si Jehovah, ang Diyos ni Elias? Kinilala ni Eliseo ang mahalagang katotohanan ito. Hindi niya tinatawag si Elias, kundi ang Diyos ni Elias. Hindi siya nagtitiwala sa balabal bilang isang mahiwagang bagay, kundi bilang simbolo ng autoridad na ipinagkaloob ni Diyos sa kanya. Ang kanyang tanong ay isang panalangin at pahayag ng pananampalataya. Kailangan niyang makumpirma ang kanyang tawag mula kay Diyos sa kanyang mga mata at sa mga mata ng mga taong kanyang hindi nagtagal mamumunuan. Dumating ang sagot. Ang tubig ng Jordan ay nahati tulad ng nangyari kay Elias at ngayon sinusuportahan siya ng parehong kapangyarihan. Kinukumpirma ni Diyos na si Eliseo ay talagang ang piniling kahalili, ang lehitimong tagapagdala ng balabal ng propesiya. Nang may matibay na hakbang, tumawid si Eliseo sa tuyong ilog habang ang tubig ay nanatiling nahati sa magkabilang panig. Ang milagro na ito ay hindi lamang para sa kanyang sariling kapakinabangan. Siya ay may isang mahalagang madla. Ayon sa Dewan Hari 2:15, nang makita siya ang mga anak ng mga propeta na naroroon sa Jericho sa kabilang panig ay nagsabi, "Nasa ibabaw na ni Eliseo ang espiritu ni Elias," at sila ay lumapit sa kanya at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang ibang anak ng mga propeta na nakasaksi sa pag-alis ni Elias mula sa malayo, ngayon ay nasaksihan ang unang milagro ni Eliseo. Ang pagpaparami ng milagro ng paghahati ng tubig ay isang malinaw na tanda na ang langis ng propesya ay lumipat mula sa guro patungo sa disipulo. Ang dobleng bahagi ng espiritu ni Elias na hiningi ni Eliseo ay ibinigay sa kanya. Nang makita ng mga anak ng mga propeta ang milagro, agad nilang nakilala ang autoridad ni Eliseo. Nagpatira pa sila sa harap niya, hindi sa pagsamba bilang idolo, kundi bilang isang tanda ng kanyang misyon at pagkilala sa kanyang espiritual na pamumuno. Ang pahayag na ang espiritu ni Elias ay nakapahinga kay Eliseo ay ang kumpirmasyon na tinanggap nila ang bagong propeta bilang lehitimong kahalili. Ang pagkilalang ito ay mahalaga para sa misyon ni Eliseo. Bilang propeta, kakailanganin niya ang kooperasyon ng komunidad ng mga propeta, ang paaralang propetiko na matatagpuan sa iba't ibang mga lungsod ng Israel. Kung wala ang kanilang pagtanggap, magsisimula sana ang kanyang ministeryo na may pagkakabahagi at panloob na hidwaan. Sa kabila ng pagkilalang ito, mayroon pang ilang mga duda ang mga anak ng mga propeta tungkol sa huling destinasyon ni Elias. Pumunta sila upang hanapin ang kanilang guro, gaya ng mababasa natin sa Dewan Hari, sa 2:16. Narito, may sepito na matitibay na lingkod ng iyong mga alagad. Pahintulutan mo silang pumunta at hanapin ang iyong guro. Marahil ay inalis siya ng Espiritu ng Panginoon at inihagis sa isang bundok o sa isang libis. Bagamat alam ni Eliseo na wala ring silbi ito, pagkatapos magpumiglas, pinahintulutan niya silang maghanap ng 3 araw hanggang sa sila'y magtamo ng kumpirmasyon na si Elias ay talagang kinuha patungong langit gaya ng nakita ni Eliseo. Ang kamangha-manghang pagdaan sa Jordan ay nagmarka ng pagsisimula ng independenteng ministeryo ni Eliseo. Hindi na siya ang lingkod na nagbubuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. Siya na ngayon ang pangunahing propeta, kinikilala ng iba pang mga propeta at pinapalakas ng kapangyarihan ng Diyos. Ang unang pagsubok na ito ay nagtakda ng tono para sa lahat ng kanyang mga susunod na ministeryo. Sumunod si Eliseo sa mga yapak ni Elias, ngunit may sarili niyang tawag at pagpapahid ng langis. Ang paghahati ng tubig ng Jordan ay ang banal na kumpirmasyon na kailangan ni Eliseo
upang magpatuloy ng may tiwala sa mga hamon na naghihintay sa kanya bilang tagapagsalita ni Diyos sa Israel. Matapos tumawid ng Jordan at makilala ng mga anak ng mga propeta, si Eliseo ay nagtungo sa lungsod ng Jericho. Ang lungsod na ito, nakilala sa pagiging unang nakamtan ni Josue nang pumasok siya sa lupang pangako, ay nahaharap sa isang seryosong problema na nakaapekto sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao nito. Ipinapakita sa atin ng Biblia sa Tudod ng Hari 2:19. Sinabi ng mga tao ng lungsod kay Eliseo, "Narito, maganda ang kalagayan ng lungsod gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit ang mga tubig ay masama at ang lupa ay walang bunga." Ang sitwasyon ay parang isang kabalintunaan. Maganda ang lokasyon ng Jericho, may matabang lupa at mainam na klima, ngunit ang kanilang mga tubig ay kontaminado. Dahil dito, ang kanilang lupa ay hindi namumunga ng ayon sa inaasahan, nagdudulot ng kakulangan at mga problema sa kalusugan sa mga tao. May ilang naniniwala na ang sumpa sa mga tubig ay may kinalaman sa matandang sumpa na ibinanggit ni Josue sa sinumang magtatangkang magtayo muli ng lungsod. Ang mga tao ng Jericho ay nagpunta kay Eliseo upang humingi ng solusyon. Tapat nilang kinilala ang problema at umaasa silang matutulungan sila ng tao ng Diyos. Ito ang magiging unang pagkakataon na magpapala si Eliseo sa isang buong komunidad at ipakita na hindi lamang humahatol si Diyos, kundi nagmumuling buhay at nagpapagaling din. Ang sagot ni Eliseo ay agad at praktikal, gaya ng mababasa natin sa Durban Hari 2:21. Sinabi niya, "Magdala kayo sa akin ng bagong sisidlan at ilagay ang asin dito." At dinala nila ito sa kanya. Pumunta siya sa pinagmumulan ng tubig, itinapon ang asin at sinabi ng Panginoon, "Inaalis ko ang mga masamang tubig na ito at hindi na magkakaroon ng kamatayan ni karamdaman." Hiniling ng propeta ang dalawang simpleng bagay, isang bagong sisidlan at asin. Ang bagong sisidlan ay sumisimbolo ng kalinisan, isang bagay na hindi pa nagamit sa nakaraan. Ang asin, sa kabilang banda, ay kilala sa mga katangian nitong nakapagpapaputi at nagpapanatili. Ayon sa kautusan ni Moises, ang asin ay idinadagdag sa mga alay bilang tanda ng tipan sa Diyos. Sa mga gamit na ito, hindi gumawa si Eliseo ng isang komplikadong ritual, kundi siya'y pumunta sa pinagmulan ng problema, sa mismong pinagmumulan ng mga polusyon na tubig, at doon itinapon ang asin. Ang kanyang mga aksyon ay sinamahan ng isang pahayag na propetikong, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ipinagaling ko ang mga tubig na ito." Hindi si Eliseo ang nagpagaling ni ang asin, kundi si Diyos mismo sa pamamagitan ng mga simpleng kasangkapan. Ang resulta ay agad at permanente, gaya ng nasasaad sa Duhabang Hari 2:22, at ang mga tubig ay gumaling hanggang sa araw na ito, ayon sa salita na sinalita ni Eliseo. Ang pinagkukunan ay nilinis at mula dito, ang lahat ng tubig ng lungsod ay naging malinis, ang lupa ay naging mataba muli, at ang buhay sa Jericho ay nagsimulang gumanda. Ang milagro na ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang simpleng solusyon sa praktikal na problema. Ang tubig ay isang simbolo ng buhay sa mga kasulatan. Sa pagpapagaling sa tubig ng Jericho, ipinapakita ni Diyos ang kanyang kapangyarihan na magpagaling at magpanumbalik ng mga bagay na nasira at magbigay ng buhay kung saan may kamatayan. Para sa mga tao ng Jericho, ang milagro na ito ay isang konkretong patunay ng kapangyarihan at kabutihan ni Diyos. Para kay Eliseo, ito ay isa pang kumpirmasyon na si Diyos ay gumagawa sa pamamagitan niya, hindi lamang sa mga tanda ng paghatol, kundi pati na rin sa mga gawa ng awa at pagbangon. Ang milagro ng pagpapagaling ng tubig ay magpapatuloy bilang isang patotoo na magtatagal. Ang pahayag sa teksto na hanggang sa araw na ito ay nagpapahiwatig na maraming taon. Pagkatapos isulat ang aklat ng mga hari, ang mga tubig ay nanatiling malusog.
Tuwing ang mga tao ng Jericho ay uminom ng kanilang tubig o tumingin sa kanilang mga pananim na lumalago, natatandaan nila ang araw na iyon kung kailan si Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Eliseo ay binago ang kanilang lungsod. Pagkatapos pagalingin ng mga tubig ng Jericho, ipinagpatuloy ni Eliseo ang kanyang paglalakbay patungong Betel, isa sa pinakamahalagang sentro ng relihiyon sa Israel. Bagaman sa kalungkutang kilala ito sa pagiging tirahan ng isa sa mga guya ng ginto na itinayo ni Jeroboam upang pigilan ang mga tao mula sa pagdarasal sa Jerusalem. Ibinahagi ng Biblia kung ano ang nangyari sa Ikalawang Hari 2:23. Kaya't umakyat siya mula ron patungong Betel at habang siya'y umaakyat sa daan, ilang mga batang lalaki ang lumabas mula sa lungsod at tinutokso siya na sinasabi, "Bald, tumayo ka! Bald, tumayo ka!" Habang si Eliseo ay umaakyat patungo sa lungsod, isang grupo ng mga kabataan ang sumalubong sa kanya. Hindi sila mga bata, gaya ng kadalasang maling interpretasyon, kundi mga kabataan, posibleng mga teenager o mga batang adult, tulad ng ipinapakita ng ginagamit na salitang Hebreo. Ang ginawa nila ay hindi isang simpleng pambata na laro. Sinasadya nilang pinagtatawanan ng propeta ng Diyos. "Bald, tumayo ka! Bald, tumayo ka!" sigaw nila. Ang insulto ay hindi lamang tungkol sa kanyang pisikal na hitsura. Sa kultural na konteksto, ang pagkakalbo ay maaaring makita bilang tanda ng karumihan o kahinaan. Bukod dito, sa pagsasabing tumayo, posibleng tinutukoy nila ang pag-akyat ni Elias sa langit na nagpapahiwatig na sana si Eliseo rin ay mawala. Ang mas malala ay ang mga kabataang ito ay hindi lamang tinanggihan si Eliseo bilang tao, kundi pati na rin ang kanyang propetikong tungkulin at sa ganitong paraan, pati na rin ang Diyos na nagpadala sa kanya. Ang ganitong kawalan ng galang ay sumasalamin sa espiritual na pagtalikod ng Betel, kung saan ang pagsamba sa mga idolo ay pinalitan ang tunay na pananampalataya. Dahil dito, tumugon si Eliseo sa isang paraang mahirap maintindihan at nakababahala para sa mga modernong mambabasa, tulad ng mababasa natin sa Ikalawang Hari 2:24. Tumalikod siya, tiningnan sila, at isinumpa sila sa pangalan ng Panginoon. At 2 oso ang lumabas mula sa bundok at pinunit sila, 42 kabataan. Tumalikod si Eliseo, tiningnan ang mga kabataan at isinumpa sila sa pangalan ng Panginoon. Hindi ito isang reaksyon ng personal na paghihiganti, kundi isang propetikong tugon sa kalapastanganan. Hindi nagtagal, 2 oso ang lumabas mula sa kagubatan at inatake ang grupo, nasaktan ang katwirtatu sa kanila. Ang insidenteng ito ay isa sa mga pinakamahirap na maunawaan ng mga mambabasa sa Biblia. Tila isang hindi proporsyonal na tugon sa isang bagay na maaaring ituring na isang laro ng kabataan. Gayunpaman, sa konteksto ng lumang tipan at ng ministeryo ng mga propeta, may mas malalim na kahulugan ito. Una sa lahat, ang mga propeta ay hindi lamang mga mensahero. Sila ay mga opisyal na kinatawan ng Diyos, pinili ng kanyang autoridad. Ang isang pag-atake laban sa isang propeta ay itinuturing na isang pag-atake laban sa Diyos mismo. Itinatag ng batas ni Moises ang mga malupit na parusa para sa mga hindi iginagalang ang mga espiritual na lider na itinalaga ng Diyos. Pangalawa, itinaguyod ng insidenteng ito sa simula ng ministeryo ni Eliseo na siya ay tunay na kahalili ni Elias na may parehong banal na autoridad. Tandaan natin na si Elias ay nagsagawa rin ng mga matinding paghuhusga tulad ng nang tawagin niyang bumaba ang apoy mula sa langit na tumupok sa mga sundalong ipinadala upang siya'y hulihin. Panghuli, ang insidenteng ito ay dapat maunawaan sa mas malawak na konteksto ng espiritual na laban na nagaganap sa Israel. Ang hilagang kaharian ay malayo na mula sa tunay na pagsamba sa Diyos at ang idolatriya sa Betel ay isang sentro ng ganitong pagtalikod.
Ang pagtanggi sa propeta ng Diyos ay isang sintomas ng isang mas malalim na espiritual na problema, isang pambansang paghihimagsik laban sa Panginoon. Pagkatapos ng insidenteng ito, ipinagpatuloy ni Eliseo ang kanyang paglalakbay patungong Bundok Carmel, isang mahalagang lugar sa ministeryo ni Elias, at pagkatapos ay bumalik sa Samaria, ang kabisera ng Hilagang Kaharian. Bagamat nagsisimula pa lamang ang kanyang ministeryo, ipinakita na niya ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos sa Jericho at ang kanyang matinding paghatol sa mga tumanggi sa kanyang mga mensahero sa Betel. Ang mga unang hakbang na ito ay nagtakda ng tono para sa natitirang bahagi ng kanyang ministeryo. Si Eliseo ay magiging isang ahente ng awa at paghuhusga ng Diyos sa isang bansang desperadong kailangang bumalik sa kanilang Diyos. Matapos ang ilang panahon mula nang maging pangunahing propeta ng Israel, naharap si Eliseo sa isang nakababahalang sitwasyon na nangangailangan ng kanyang interbensyon. Isang balo na ang asawa ay isa sa mga anak ng mga propeta, mga disipulo o miyembro ng mga paaralan ng propeta, ay lumapit sa kanya para sa tulong. Sinasabi sa kasulatan ang kanyang pagsusumamo sa ikalawang hari, 4:1. Ang mga kababaihan ng mga anak ng mga propeta ay dumaan kay Eliseo na nagsasabing, "Ang iyong lingkod, ang aking asawa ay namatay at alam mong ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon at ang Panginoon ay may utang upang kunin ang dalawa sa aking mga anak bilang mga lingkod." Ang sitwasyon ay dramatiko. Nawala ng babae ang kanyang asawa, isang lalaking natatakot sa Diyos na nagsilbi sa komunidad ng mga propeta. Ang kamatayan ng tagapagtaguyod ng pamilya ay hindi lamang nag-iwan sa balo na nagluluksa, kundi pati na rin sa kahirapan. Ang mga utang ay naipon at ngayon ang mangungutang ay humihingi ng bayad. Ayon sa batas noong panahoy, kapag ang isang tao ay hindi makabayad ng kanilang utang, maaari silang mapilitang ibenta ang kanilang mga anak bilang mga lingkod sa isang takdang panahon. Bagaman, ang batas ni Moises ay nagtakda ng ilang mga proteksyon para sa mga Hebreong lingkod tulad ng paglaya sa taon ng Hubileo, ito ay nananatiling isang masakit at nakakahiyang sitwasyon para sa anumang pamilya. Ang balo na alam ang reputasyon ni Eliseo bilang isang lingkod ng Diyos at ang alaala ng koneksyon ng kanyang asawa sa komunidad ng mga propeta ay lumapit sa propeta bilang huling pag-asa bago mawala ang kanyang mga anak. Tumugon si Eliseo sa kanyang sitwasyon ng isang praktikal na tanong tulad ng mababasa natin sa ikalawang hari, 4:2. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin kung ano ang mayroon ka sa bahay." At siya ay sumagot, "Wala ang iyong aliping babae sa bahay maliban sa isang lalagyan ng langis." Sa tanong na ito, hindi nagdalawang isip si Eliseo na tulungan siya. Tinutukoy niya kung anong mga yaman ang mayroon siya upang magamit ito. Madalas ay ginagamit ng Diyos ang mayroon na tayo gaano man ito kaliit. Sa kasong ito, ang balo ay may isang lalagyan ng langis, marahil isang uri ng langis ng oliba na ginagamit sa pagluluto, mga ilaw at bilang isang pangunahing produkto sa ekonomiya ng panahong iyon. Gamit ang kakaunting yaman na ito, binigyan ni Eliseo ng mga tiyak na tagubilin ayon sa ikalawang aklat ng mga hari, 4:30. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pumunta ka at humiram ng mga lalagyan mula sa iyong mga kapitbahay, maraming mga walang laman na lalagyan. Pumasok ka ngayon, isara ang pinto, ikaw at ang iyong mga anak, at ibuhos mo ang langis sa lahat ng mga lalagyan, at kapag ang isa ay napuno, ilagay mo ito sa tabi." Ang plano ay nangangailangan ng pananampalataya at pagkilos mula sa balo. Una, kailangan niyang tipunin ang lahat ng mga walang laman na lalagyan na maaari niyang mahanap at hiramin mula sa mga kapitbahay na nangangahulugang pagpapakumbaba upang humingi ng tulong at pananampalataya na may mangyayaring kakaibang bagay.
Pagkatapos, sa pribadong bahay na tanging ang kanyang mga anak ang saksi, kailangan niyang magsimulang ibuhos ang langis mula sa maliit niyang lalagyan sa mga hiniram na lalagyan sumunod ang balo sa utos ng liham, gaya ng nabasa natin sa Tagunahari 1 Parkimaneo 6. At umalis ang babae at isinara ang pinto. Sila ng kanyang mga anak ay nagsara sa loob at dinala nila ang mga sisidlan sa kanya at siya ay nagbuhos. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa anak, "Dalhin mo pa ang iba pang mga sisidlan." At sinabi niya, "Wala nang ibang mga sisidlan," kaya't huminto ang langis. Ang milagro ay nangyari sa likod ng mga pinto nang walang ingay o pampublikong palabas. Habang ang balo ay nagbubuhos ng kanyang kaunting langis sa mga hiram na sisidlan, patuloy itong dumaloy, pinupuno ang bawat sisidlan pagkatapos ng isa. Tanging nang wala ng mga sisidlan upang punuin, tumigil ang langis sa pagpaparami. Nang matapos ang milagro, bumalik ang balo kay Eliseo upang humingi pa ng mga tagubilin at sinabi sa kanya, "Ayon sa Duanhari 4:7, pumunta ka at ibenta ang langis at bayaran ang iyong mga mang-uutang, at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa natira." Ang langis na milagrosong dumami ay hindi lamang sapat upang bayaran ang mga utang at palayain ang kanyang mga anak mula sa banta ng pagkaalipin, kundi pati na rin may natirang langis na magagamit upang makaligtas ang pamilya sa loob ng ilang panahon. Ang Diyos na nagbigay para sa kanilang agarang pangangailangan, siya rin ay nag-alala para sa kanilang hinaharap. Ang milagro ay nagpakita ng maraming aspeto ng karakter at ministeryo ni Eliseo. Ipinakita nito ang malasakit ng Diyos sa mga mahihina sa lipunan, lalo na ang mga balo at mga ulila. Ipinakita rin nito na kayang paramihin ng Diyos ang kaunting mayroon tayo kapag ito ay inilalagay natin sa kanyang mga kamay ng may pananampalataya. At itinatag si Eliseo bilang isang propeta na hindi lamang nakikialam sa mga hari at mga usaping pampamahalaan, kundi pati na rin ang mga pangangailangan ng mga ordinaryong tao. Ang kwento ng balo at ng langis ay naging isa sa mga pinakatanyag na milagro ni Eliseo, isang patotoo ng pagpapala ng Diyos at kung paano ang Diyos ay maaaring magbago ng isang tila walang pag-asa na sitwasyon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at malasakit. Habang si Eliseo ay naglalakbay sa mga lungsod ng Israel sa kanyang ministeryo, siya ay madalas na dumadaan sa lungsod ng Sunem. Dito nakatira ang isang mayamang babae na napansin ang presensya ng tao ng Diyos at nagpasya siyang mag-alok ng hospitalidad. Sinabi sa atin ng Biblia sa Duanhari 4:18-10. At nang dumaan si Eliseo sa Sunem, may isang importanteng babae doon na matiyagang inimbitahan siya upang kumain. Nang dumaan siya, pumasok siya sa bahay ng babae upang kumain at sinabi niya sa kanyang asawa, "Ngayon ko lang naintindihan na ang taong ito na palaging dumadaan sa ating bahay ay isang banal na tao ng Diyos. Mangyaring gumawa tayo ng isang maliit na silid na may mga pader at maglalagay tayo doon ng kama, mesa, upuan at isang ilawan upang kapag siya ay dumating sa atin, makakapagpahinga siya doon." Ang babae na kilala sa Biblia bilang Tsunamita ay kinilala si Eliseo bilang isang tunay na propeta. Ang kanyang sagot ay praktikal at bukas palad. Naghahanda siya ng isang espesyal na silid para kay Eliseo na kumpleto sa lahat ng kailangan upang siya ay makapagpahinga at magtrabaho sa kanyang mga pagbisita. Hindi ito isang paminsan-minsan lamang na hospitalidad, kundi isang patuloy na pangako upang suportahan ang ministeryo ng propeta. Labis na pinahalagahan ni Eliseo ang kabutihang loob na ito at nais niyang gantimpalaan siya sa anumang paraan, gaya ng nabasa natin sa Duanhari 2:11. At nang dumating si Eliseo sa isang araw, siya ay pumasok sa silid at natulog doon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gehazi, ang kanyang lingkod, "Tawagin mo ang Tsunamita." At nang siya ay tinawag, pumunta siya sa kanya.
At sinabi niya kay Gehazi, sabihin mo sa kanya, tunay na ikaw ay nag-alaga sa amin ng buong pusong pag-aalaga. Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Kailangan mo ba ng tulong mula sa hari o sa pinuno ng hukbo? At siya ay sumagot, ako ay namumuhay sa kalagitnaan ng aking bayan. Ang alok ni Eliseo na mag-intercede sa hari o sa general ng hukbo ay nagpapakita ng kanyang impluensya sa mga pinakamataas na bilog ng kapangyarihan. Gayunpaman, ipinapakita ng sagot ng babae ang kanyang kalayaan at kasiyahan. Ako ay namumuhay sa kalagitnaan ng aking mga tao. Hindi niya kailangan ng pabor mula sa mga makapangyarihan. Masaya siya sa kanyang posisyon sa komunidad. Gayunpaman, napansin ni Gehazi, ang lingkod ni Eliseo, ang isang bagay na hindi binanggit ng babae gaya ng mababasa natin sa 2 Hari 4:14. At sinabi niya, ano ang gagawin natin para sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala siyang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Sa kultura ng panahoy, ang hindi pagkakaroon ng anak ay itinuturing na isang malaking kahihiyan. Ang mga anak ay hindi lamang nagpapatuloy sa linya ng pamilya, kundi sila rin ang mag-aalaga sa kanilang mga magulang, sa kanilang katandaan. Sa kabila ng kanyang material na yaman, mayroong isang kakulangan sa buhay ng babaeng ito. Nang marinig ito ni Eliseo, tinawag niya ang babae at binigyan siya ng isang nakakagulat na pangako tulad ng mababasa natin sa 2 Hari 4:15. Sinabi niya, tawagin siya. At tinawag siya at tumayo siya sa pinto at sinabi sa kanya, sa susunod na taon, sa panahong ito, magkakaroon ka ng anak. At siya ay nagsabi, hindi, aking Panginoon, lalaking ng Diyos, huwag mong gawing biro ang iyong lingkod. Ang pangako ni Eliseo ay sobrang hindi inaasahan na inisip ng babae na pinagtatawanan siya. Marahil ay matagal na niyang iniwan ang pag-asa na magkaanak, lalo na't may edad na ang kanyang asawa. Ang kanyang sagot ay nagpapakita ng pag-iingat ng isang tao na natatakot magbigay ng labis na pag-asa sa isang bagay na tila imposibleng mangyari. Ngunit hindi nagbibiro si Eliseo, siya ay nagbigay ng isang propetikong pangako at ang anunsyo niya ay matutupad, gaya ng nakumpirma sa 2 Hari 4:17. At ang babae ay nagdalang tao at nanganak ng isang anak sa susunod na taon, sa panahong sinabi ni Eliseo. Ang milagro na ito ay nagpapaalala sa pangako ng Diyos kay Abraham at Sarah na tumanggap din ng anak sa kanilang katandaan. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng buhay kung saan tila imposibleng mangyari at isang gantimpala sa babae ng Tsunamita dahil sa kanyang kabutihang loob at pananampalataya. Ang batang ipinanganak sa pamamagitan ng propetikong salita ay magiging sentro ng isa pang makapangyarihang milagro ni Eliseo sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, natupad na ang pangako at ang bahay ng Tsunamita na dati nang pinagpala ng material na yaman ay ngayon tumanggap ng pagpapala ng bagong buhay, isang kagalakan na marahil ay hindi na niya inaasahan. Ang milagro ng paglilihi at kapanganakan ng anak ng Tsunamita ay nagbukas ng isang bagong aspeto ng ministeryo ni Eliseo, ang kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng buhay. Gaya ng pinuri niya ang mga tubig na nagdulot ng kamatayan sa Jericho, ngayon ay nagbigay siya ng bagong buhay sa isang tahanan kung saan tila imposibleng mangyari. Ang kanyang propetikong salita ay hindi lamang nagbigay ng hula sa hinaharap, kundi nakilahok din sa paggawa nito. Sa lahat ng mga milagro na isinagawa ni Eliseo, marahil walang nagkaroon ng mas malaki at malawakang epekto tulad ng pagpapagaling kay Naaman, ang komandante ng hukbo ng Syria, isang bansa na madalas ay may alitan sa Israel. Ipinakilala tayo ng Biblia sa karakter na ito sa 2 Hari 5:1. Si Naaman, ang general ng hukbo ng hari ng Syria, ay isang dakilang tao sa mata ng kanyang Panginoon at siya ay tinitingala dahil sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng kaligtasan sa Syria.
Ang lalaking ito ay matapang, ngunit siya ay may ketong. Si Naama ay mayroong lahat ng bagay. Isang mataas na posisyon, ang pabor ng kanyang hari, mga tagumpay sa militar, at mga tagumpay sa labanan. Ngunit siya rin ay may ketong, isang sakit na hindi lamang nagpapahirap sa pisikal, kundi nagdudulot din ng matinding stigma sa lipunan. Wala ni ang kanyang posisyon ni ang kanyang kayamanan ang makakapagpalaya sa kanya mula sa paghihirap na ito. Ang solusyon sa kanyang problema ay darating mula sa pinakahindi inaasahang pinagmulan ayon sa 2 Hari 20:23. At ang mga pangkat ng armadong tao mula sa Syria ay nagdala ng mga bihag mula sa lupa ng Israel, kabilang na ang isang dalaga na nagsilbi sa asawa ni Naama. Sinabi niya, kung ang aking Panginoon ay magdasal sa propeta na nasa Samaria, siya ay gagaling mula sa kanyang sakit na ketong. Isang batang Israeli na nahuli sa isa sa mga pagsalakay ng mga Syrian at ginawang alipin sa asawa ni Naama ay kilala ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng propetang si Eliseo. Kahit na siya ay isang bihag sa banyagang lupa, hindi siya nagalit at ang nais lamang niya ay makakita ng pagpapagaling para sa kanyang Panginoon. Nang marinig ito ng hari ng Syria, agad niyang inihanda ang isang liham para sa hari ng Israel at ipinadala si Naama na may mga magagarang regalo, gaya ng sinabi sa 2 Hari 5:20. Sinabi ng hari ng Syria, pumunta ka at magpapadala ako ng liham sa hari ng Israel. Kaya umalis siya, bitbit ang talento ng pilak, 6,000 piraso ng ginto at 20 bagong damit. Dinala rin niya ang liham sa hari ng Israel na nagsasabing, kapag dumating ang mga liham na ito sa iyo, malaman mo na ipinapadala ko ang aking lingkod na si Naama upang pagalingin siya mula sa kanyang ketong. Ang komunikasyong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa hari ng Israel na inisip ang kahilingan bilang isang dahilan upang magpasimula ng alitan, gaya ng nabanggit sa 2 Hari 20. Pagkatapos mabasa ng hari ng Israel ang mga liham, pinunit niya ang kanyang mga damit at sinabi, ako ba ang Diyos na pumapatay at nagbibigay ng buhay upang magpadala ng isang tao upang pagalingin ang ketong ng isang tao? Ngayon ay isaalang-alang mo at tingnan kung paano hahanapin ang isang pagkakataon laban sa akin. Ang hari ng Israel ay nakita ang imposibilidad ng kahilingan at pinaghinalaan ang mga layunin ng hari ng Syria. Hindi niya naisip na humingi ng tulong sa propetang inilagay ng Diyos sa Israel. Tiyak para sa mga ganitong pagkakataon. Nang malaman ni Eliseo ang tungkol sa sitwasyon, nagpadala siya ng mensahe sa hari ayon sa 2 Hari 5:8. Nang marinig ni Eliseo, ang lalaking lingkod ng Diyos, na ang hari ng Israel ay napunit ang kanyang mga damit, ipinadala niya ang mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang iyong mga damit? Pumarito ka sa akin at malalaman mo na may propeta sa Israel. Nakita ni Eliseo ang sitwasyong ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang tunay na kapangyarihan ng Diyos, hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa isang banyagang bansa. Si Naama, sumunod sa mga tagubiling ito, ay dumating saksi ng kanyang mga kabayo at karwahe sa pintuan ng bahay ni Eliseo, umaasang makatatanggap ng isang pagtanggap na naaayon sa kanyang posisyon. Ngunit ang nangyari sunod ay labis na naghamon sa lahat ng kanyang mga inaasahan, tulad ng nakasulat sa 2 Hari 5:10. At si Eliseo ay nagsugo ng isang mensahero na nagsasabi, pumunta ka at maghugas ka ng 7 beses sa Jordan at ang iyong laman ay maibabalik at ikaw ay malilinis. Si Naama ay umalis na galit na nagsasabi, inisip ko siya ay lalabas at tatayo at tatawagin ang pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. Itataas ang kanyang kamay at hahaplusin ang lugar at gagaling ang aking ketong. Hindi pa lumabas si Eliseo upang salubungin siya ng personal. Ipinadala lamang niya ang isang mensahero na may simpleng tagubilin na maghugas ng 7 beses sa ilog Jordan.
Para kay Naama, ito ay isang insulto. Inaasahan niyang makakatanggap ng isang kamanghamanghang ritual, isang seremonya na nararapat sa kanyang posisyon, marahil pati na rin ng isang direktang paghipo mula sa propeta. Sa halip, nakatanggap siya ng isang utos na tila katawa-tawa at nakakahiyang. Galit na galit, nagtakda siyang bumalik sa Syria tulad ng sinasabi sa Tuagan Hari 5:12. Hindi ba ang mga ilog ng Havana at Farpar, mga ilog ng Damasco ay mas mabuti kaysa sa lahat ng mga tubig sa Israel? Kung maghuhugas ako sa kanila, hindi ba ako malilinis? At siya ay nag-alis at umalis ng galit. Sa kanyang kayabangan, itinuturing ni Naama na mas mabuti ang mga ilog sa kanyang lupain kaysa sa simpleng Jordan. Hindi niya naisip na hindi ang ilog ang magpapagaling sa kanya, kundi ang pagsunod sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Sa kabutihang palad, ipinakita ng kanyang mga alipin ang higit na karunungan tulad ng sinabi sa Tuagan Hari 1:13. Ngunit lumapit sa kanya ang mga lingkod at nagsabi, "Ama ko, kung inutusan ka ng propeta na gawin ang isang malaking bagay, hindi mo ba ito gagawin? Bakit hindi mo gagawin ang simpleng bagay ng maghugas at maging malinis?" Ang matalinong payo na ito ay nakatawid sa kayabangan ni Naama. Kung handa siyang gumawa ng isang mahirap o magastos na bagay para sa kanyang kalusugan, bakit hindi subukan ang isang bagay na kasing simple ng paglubog sa Jordan? Sa huli, nagpasya si Naama na sumunod tulad ng sinabi sa Tuagan Hari 7:14. At siya ay bumaba at naghilamos ng 7 beses sa Jordan ayon sa salita ng tao ng Diyos, at ang kanyang laman ay naging gaya ng laman ng isang batang bata at siya ay nalinis. Agad at kumpleto ang naging resulta. Pagkatapos ng ika-7 paglubog, ang kanyang balat ay ganap na naibalik gaya ng balat ng isang bata. Ang ketong ay nawala. Ang pagsunod, bagamat mahirap sa simula dahil sa kanyang kayabangan, ay nagdala sa kanya ng pagpapagaling na matagal na niyang inaasam. Ang himalang ito ay nagkaroon ng malalim na epekto kay Naama, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang puso, tulad ng nakasulat sa Tuagan Hari 5:15. At bumalik siya sa tao ng Diyos, siya at ang buong kasama niya, at tumayo sa harap niya at nagsabi, "Narito, ngayon ay alam ko na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel." Mula sa isang paganong general, naging isang mananampalataya si Naama sa Diyos ng Israel. Inamin niyang si Jehovah ay hindi lamang ang Diyos ng Israel, kundi ang tanging tunay na Diyos sa buong mundo. Sinubukan niyang gantimpalaan si Eliseo ng mga regalo, ngunit matigas na tinanggihan ng propeta na ipinakita na ang pagpapagaling mula sa Diyos ay hindi mabibili. Bago bumalik sa Syria, gumawa si Naama ng 2 makabuluhang kahilingan. Nais niyang magkaroon ng lupa mula sa Israel upang magtayo ng isang altar kay Jehovah sa kanyang bansa at humiling ng pag-unawa sa pangangailangan niyang sumama sa kanyang hari sa templo ng Diyos na si Rimon bilang bahagi ng kanyang mga opisyal na tungkulin. Pinayagan siya ni Eliseo at biniyayaan siya ng kapayapaan. Ang pagpapagaling kay Naama ay ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos sa labas ng mga hangganan ng Israel at ang nais ng Diyos na pagpalain ang mga banyaga na lumapit ng may pananampalataya. Ang himalang ito ay nagtatag ng reputasyon ni Eliseo sa labas ng Israel at naalala ang mga salita ng Diyos kay Abraham na sa kanyang binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Ang ministeryo ni Eliseo ay lumago kasama ng mga kabataang propetang sumunod sa kanyang mga turo. Isang araw, ang mga alagad na ito ay lumapit kay Eliseo na may isang praktikal na mungkahi gaya ng nasusulat sa Tuagan Hari 6:12. Narito, ang lugar na tinitirhan namin ay masyadong maliit para sa amin. Pumunta tayo ngayon sa Jordan at kumuha ang bawat isa ng isang piraso mula roon at gumawa tayo ng isang lugar kung saan tayo maaaring manirahan. Inaprubahan ni Eliseo ang ideya at nagpasya siyang sumama sa kanila.
Kaya't nagpunta ang guro at mga alagad sa mga pampang ng Ilog Jordan, kung saan sagana ang mga puno para sa kanilang pagtatayo. Masigasig nilang sinimulan ang pagputol ng mga puno para sa kanilang bagong tirahan. Ngunit pagkatapos, nangyari ang isang aksidente. Ang kasulatan ay nagsasabi tungkol dito sa 2 Hari 6:4. At nang magputol ng isa sa kanila ng punong kahoy, ang palakol ay nahulog sa tubig. At siya'y sumigaw, aking Panginoon, ito'y ipinahiram. Ang sigaw ng binata ay puno ng kalungkutan. Hindi lamang ito ang pagkawala ng isang kasangkapan. Sa mga panahong iyon, ang isang palakol ay isang mahalagang gamit, mahirap gawin at mahal bilhin. Hindi pa nga siya ang may-ari ng palakol, ipinahiram lamang ito, kaya't mas malaki ang kanyang responsibilidad at ang kanyang desperasyon. Si Eliseo, laging maingat sa mga pangangailangan ng kanyang mga alagad, ay tumugon ng isang praktikal na tanong, saan ba nahulog? Ipinakita sa kanya ng binata ang lugar kung saan eksaktong nahulog at nawala ang palakol sa tubig ng Jordan. Tulad ng sinasabi sa 2 Hari 6:6, ang lalaki ng Diyos ay kumuha ng isang piraso ng kahoy at inihagis ito roon at pinagawa ang bakal na lumutang at sinabi, kunin mo, at iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ito. Sa isang simpleng galaw, kumuha si Eliseo ng piraso ng kahoy at inihagis ito sa tubig. Agad na nangyari ang isang bagay na tumanggi sa mga batas ng kalikasan. Ang mabigat na palakol na bakal ay lumutang sa ibabaw ng tubig na parang isang magaan na piraso ng kahoy. Bagaman, ang himalang ito ay maaaring mukhang maliit kumpara sa iba pang mga ginawa ni Eliseo, ipinakita nito na ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang bayan, kahit sa mga bagay na tila hindi mahalaga tulad ng isang ipinahiram na kasangkapan. Ang mga tunggalian sa pagitan ng Israel at Syria ay madalas noong mga panahong iyon. Ang hari ng Syria ay patuloy na nagpaplano ng mga pag-atake laban sa kaharian ng Hilaga na naglalayon na manghuli ng mga tropang Israelita. Ngunit ang kanyang mga plano ay paulit-ulit na nabigo tulad ng nasusulat sa 2 Hari 10:10. At ang hari ng Syria ay gumawa ng digmaan laban sa Israel at kumonsulta sa kanyang mga lingkod at sinabi, sa ganito at ganitong lugar ay ang aking kampo. Ito'y pinadala ng tao ng Diyos ang mensahe sa hari ng Israel na nagsasabing huwag mong daanan ang lugar na iyon dahil ang mga Syrian ay pupunta roon. Kaya ipinadala ng hari ng Israel ang mga sundalo sa lugar na sinasabi ng tao ng Diyos at ginawa nila ito ng paulit-ulit upang maprotektahan ang kanilang sarili. Bawat beses na ang hari ng Syria ay magpaplano ng isang emboskada, si Eliseo ay nakatatanggap ng isang banal na pahayag tungkol sa mga lihim na plano na ito at pinaalalahanan ang hari ng Israel, kaya't naiiwasan nila ang mga bitag. Ang sitwasyong ito ay nagsimulang maghasik ng pagdududa sa hanay ng mga opisyal ng Syria. Ang hari ng Syria na nabigo ng paulit-ulit ay tinipon ang kanyang mga opisyal upang mag-akusa ng malubhang bagay, gaya ng sinasabi sa 2 Hari 11:11. At ang puso ng hari ng Syria ay nabagabag, kaya tinawag niya ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, wala bang isa sa inyo na tumutulong sa hari ng Israel? Ang hari ng Syria ay kumbinsido na may isang traidor sa kanyang mga tagapayo. Ngunit isa sa kanyang mga opisyal ang nakakaalam ng tunay na pinagmumulan ng mga pagtagas, tulad ng sinasabi sa 2 Hari 6:12. At isa sa kanyang mga lingkod ay nagsabi, hindi aking Panginoon ang hari, kundi ang propeta si Eliseo na nasa Israel na nagsasabi sa hari ng Israel ang mga salita na iyong sinasabi sa iyong silid ng mga lihim. Nang marinig ito, nagpasya ang hari ng Syria ng isang matinding hakbang. Kung si Eliseo ang sanhi ng problema, kailangang alisin si Eliseo tulad ng nakasulat sa 2 Hari 6:13-14. At sinabi niya,
pumunta kayo at hanapin siya upang aking matunton. At sinabi sa kanya, narito siya sa Dotan. Kaya't ang hari ay nagpadala roon ng mga kabalyero at mga karwahe at isang malaking hukbo na dumating ng gabing iyon at pinaligiran ang lungsod. Nang sumunod na umaga, nagkaroon ng isang nakakagulat na karanasan ang lingkod ni Eliseo nang lumabas siya sa bahay tulad ng sinasabi sa Dagan Hari Sign Abyss 15. At siya'y bumangon ng maaga at lumabas, at narito ang hukbo na pinaligiran ang lungsod na may mga kabayo at mga karwahe. Kaya't sinabi sa kanya ng kanyang lingkod, Panginoon, anong gagawin natin? Ang lingkod ay natakot, ngunit si Eliseo ay nakakita ng ibang bagay. Ang kanyang kalmadong tugon ay nagpapakita ng isang espiritual na pananaw na lumalampas sa nakikita sa ating mga mata. Sa 2 Hari 6:16, binasa natin, sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat mas marami ang mga kasama natin kaysa sa mga kasama nila. Ang mga salitang ito ay tila kakaibang pakinggan ng lingkod. Gayunpaman, nanalangin si Eliseo para sa kanya gaya ng nakasulat sa 2 Hari 6:17, at si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, pakiusap Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang makita. At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng lingkod, at siya'y tumingin, at narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karwahe ng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Bigla, ang espiritual na mata ng lingkod ay nabuksan upang makita ang nakita na ni Eliseo, isang hukbo ng mga anghel na may mga karwahe ng apoy na mas marami at mas malakas kaysa sa mga puwersang Siryano na nagpoprotekta sa propeta. Ngunit hindi gagamitin ni Eliseo ang proteksyong ito upang sirain ang kanyang mga kalaban. Nang bumaba ang mga Siryano upang salakayin siya, muling nanalangin si Eliseo tulad ng nasusulat sa 2 Hari 6:18. At nang bumaba ang mga Siryano sa kanya, siya ay nanalangin sa Panginoon at nagsabi, pakiusap, padapuan mo sila ng pagkabulag. At pinabulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Samantala, ginagamit ni Eliseo ang kalagayan ng mga Siryano upang iligaw sila, gaya ng nakasulat sa 2 Hari 6:19. Ito'y hindi ang daan, ni ito ang lungsod. Sumunod sa akin at papakita ko sa inyo ang tao na inyong hinahanap. Pinangunahan ni Eliseo ang mga kalaban ng Israel patungo sa Samaria, ang kabisera ng Israel, at ipinadala sila ng buo sa loob ng teritoryo ng Israel. Nang makarating sila sa Samaria, isang mas kahangahangang kaganapan ang naganap ayon sa 2 Hari 20. Nang dumating sila sa Samaria, sinabi ni Eliseo, Jehova, buksan mo ang kanilang mga mata upang makita nila. At binuksan ng Panginoon ang kanilang mga mata, at sila'y tumingin at sila ay natagpuan sa gitna ng Samaria. Ang hari ng Israel, nang makita ang natatanging pagkakataong ito, ay nagtanong kay Eliseo kung dapat ba nilang patayin ang mga Siryano. Ngunit ang sagot ng propeta ay nagpakita ng pambihirang karunungan at awa, tulad ng nakasulat sa 2 Hari 6:22. At sumagot siya, huwag silang patayin. Papatay ba kayo sa mga bihag na inyong dinala gamit ang inyong espada at pana? Ilagay ninyo sa harap nila ang tinapay at tubig upang kumain at uminom, at ipadala sila pabalik sa kanilang mga Panginoon. Kaya't isang malaking handa ang inihanda para sa kanila, at nang sila'y makakain at makainom, pinauwi sila ni Eliseo at sila'y bumalik sa kanilang Panginoon. At hindi na muling dumating ang mga pangkat na armado ng mga Siryano sa lupain ng Israel. Sa halip na patayin sila, inutusan ni Eliseo ang hari na maghain ng isang piging para sa kanilang mga kaaway at palayain sila. Ang pambihirang pagpapakita ng awa na ito ay nagkaroon ng mas malalim na epekto kaysa sa anumang tagumpay militar. Sa loob ng ilang panahon, tumigil ang mga paglusob ng mga Siryano laban sa Israel. Bagamat pansamantalang tumigil ang mga pag-atake,
nagsimula muli ang mga labanan. Ilang panahon pagkatapos, ang hari ng Syria, si Ben-Hadad, ay nagtipo ng buong hukbo at pinalibutan ng Samaria, ang kabisera ng hilagang kaharian ng Israel. Ipinahayag ng Biblia ang sitwasyong ito sa 2 Hari 6:24 at nangyari pagkatapos nito na si Ben-Hadad, hari ng Syria, ay nagtipon ng buong kanyang hukbo at umahon at pinalibutan ng Samaria. At nagkaroon ng matinding taggutom sa Samaria bilang resulta ng pag-ikot na iyon. Kaya't ang ulo ng isang asno ay ipinagbili ng 80 pirasong pilak at isang bahagi ng dumi ng kalapati ay ipinagbili ng 5 pirasong pilak. Isang mahirap na pag-siege, ito ay isa sa pinakapangwasak. Ang mga Siryano ay pinalibutan ang buong lungsod, tinanggal ang lahat ng ruta ng supply. Ang mga pagkain na nakaimbak ay nagsimulang maubos ng mabilis. Ang sitwasyon ay naging sobrang desperado na ang mga bagay na karaniwang itinuturing na marumi o walang halaga ay ipinagbili sa sobrang taas na presyo. Ngunit ang pinakamalala ay darating pa. Ang gutom ay nagdala ng ilang mga mamamayan ng lungsod sa mga hindi kapani-paniwalang gawain, tulad ng sinasabi sa 2 Hari 6:26-29. At nang dumaan ang hari ng Israel sa pader, isang babae ang sumigaw sa kanya at nagsabi, "Iligtas mo ako, o hari Panginoon ko." At siya ay nagsabi, "Kung hindi ka ililigtas ng Panginoon, saan kita ililigtas? Mula ba sa imbakan ng butil o sa pisaan ng alak?" At tinanong siya ng hari, "Ano ang iyong mayroon?" Sumagot siya, "Sinabi sa akin ng babaeng ito, ibigay mo sa akin ang iyong anak at ipapakain siya sa amin ngayon at bukas ay kakainin namin ang aking anak. Kaya't pinatay namin ang aking anak at kinain. Nang sumunod na araw ay sinabi ko sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak at ipapakain siya sa amin. Ngunit itinago niya ang kanyang anak." Ang nakakatakot na eksenang ito ay nagpakita ng isang ina na desperado na humihingi ng katarungan mula sa hari. Hindi dahil may pumatay ng kanyang anak, kundi dahil ang ibang babae ay hindi tinupad ang isang kasunduan na magkaisa at kumain ng kanilang mga anak. Ang gutom ay nagdala sa ilang mga tao sa matinding desperasyon, ang kanibalismo. Ang reaksyon ng hari sa nakakatakot na pagbaril na ito ay puno ng takot at sakit, tulad ng nasusulat sa 2 Hari 6:30. At nang marinig ng hari ang mga salitang iyon, pinunit niya ang kanyang mga damit at dumaan sa pader. At nakita ng bayan na siya'y may damit na gawa sa saksi sa katawan. Ngunit sa halip na maghanap ng tulong mula sa Diyos, inihulog ng hari ang kanyang galit kay Eliseo, tulad ng nasusulat sa 2 Hari 6:31. At sinabi niya, "Gawin sa akin ng Diyos at gawin ko sa iyo, kung ang ulo ni Eliseo, anak ni Safat, ay manatili sa kanya ngayon." Sinisi ng hari si Eliseo sa sitwasyon, marahil dahil inirekomenda ni Eliseo ang paglaban kaysa sa pagsuko. Siya ay determinado na patayin si Eliseo sa araw ding iyon. Samantala, si Eliseo ay nakaupo sa kanyang bahay kasama ang mga matanda ng lungsod, tila alam kung ano ang mangyayari. Sa pamamagitan ng banal na pahayag, alam niya na hinahanap siya ng hari upang patayin. Sa isang kritikal na sandali kung saan ang lahat ay tila nawala, nagbigay si Eliseo ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang hula, tulad ng sinasabi sa 2 Hari 7:12. At sinabi ni Eliseo, "Makinig kayo sa salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa oras na ito, ang isang sako ng pinong harina ay magiging isang siklo at 2 sako ng sebada ay magiging isang siklo sa pintuan ng Samaria." At ang prinsipe na kung kanino sumandal ang hari ay sumagot sa tao ng Diyos at nagsabi, "Kung ang Panginoon ay gumawa ng mga bintana sa langit, mangyayari ba ito?" At sinabi ni Eliseo, "Tingnan mo ito sa iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula dito sa gitna ng pinakamatinding gutom." Inihula ni Eliseo na sa loob ng 24 na oras,
magkakaroon ng sobrang pagkain sa Samaria, kaya't bababa ang mga presyo ng pagkain. Ang hula na ito ay tila hindi kapani-paniwala, kaya't ang isang opisyal ng hari ay naghayag ng kanyang hindi paniniwala. Ang sagot ni Eliseo ay matindi. Makikita ng opisyal ang hula, ngunit hindi siya makikinabang sa kasaganaan. Habang ang gutom ay lumalaganap sa Samaria at ang hula ni Eliseo ay tila imposible, inihanda ng Diyos ang isang hindi inaasahang solusyon sa pamamagitan ng mga pinakamarginalisadong tao sa lipunan. Ang Biblia ay nagsasabi sa Tudunhari 7:3, at may 4 na lalaking ketongin sa pintuan na nagsabi sa isa't isa, "Bakit tayo maghihintay dito hanggang mamatay? Kung papasok tayo sa lungsod dahil sa gutom na naroroon, mamamatay tayo doon. At kung maghihintay tayo dito, mamamatay tayo. Pumunta tayo sa kampo ng mga Siryano. Kung tayo'y bigyan nila ng buhay, mabubuhay tayo. At kung tayo'y papatayin nila, mamamatay tayo." Ang 4 na lalaking ito ay may ketong na pinilit na manirahan sa labas ng lungsod. Sa kanilang desperasyon, nagpasya silang gumawa ng isang matapang na hakbang, sumuko sa kaaway. Kung mananatili sila sa kinaroroonan nila, tiyak na mamamatay sila sa gutom. Ngunit kung magpapasakop sila sa mga Siryano, mayroong kahit na maliit na pagkakataon na makaligtas. Nang sumapit ang gabi, ang 4 na ketongin ay nagpunta sa kampo ng mga Siryano, ngunit ang kanilang nakita doon ay nag-iwan sa kanila ng gulat, tulad ng sinasabi sa Tudunhari 7:9. Sila'y bumangon ng sumikang gabi upang pumunta sa kampo ng mga Siryano, at nang dumating sila sa pasukan ng kampo ng mga Siryano, wala ni isa roon. Sapagkat pinakinggan ng Panginoon sa kampo ng mga Siryano ang tunog ng mga karwahe, tunog ng mga kabayo, at ang ingay ng isang malaking hukbo. At sinabi nila sa isa't isa, "Narito, ang hari ng Israel ay nag-hire ng mga hari ng Heteo at mga hari ng Ehipto upang dumating laban sa atin." Kaya't sila'y bumangon at tumakas sa gabi. Iniwan ang kanilang mga tolda, mga kabayo, mga asno at ang buong kampo gaya ng dati at tumakas upang iligtas ang kanilang buhay. Ang hindi nila alam ay ang Diyos na mismo ang nakialam sa pamamagitan ng supernatural na pamamaraan. Pinagbigay ng Panginoon sa mga Siryano ang nakakatakot na tunog ng isang malaking hukbo na papalapit. Akala nila na ang Israel ay nag-recruit ng malalakas na alyado, kaya't sila'y nagkagulo at tumakas ng mabilis. Iniwan ang lahat ng kanilang gamit. Ang reaksyon ng mga ketongin sa kanilang natuklasan ay tunay na makatao, tulad ng nakasulat sa Tudunhari 7:8. At nang dumating ang mga ketongin sa pasukan ng kampo, pumasok sila sa isang tolda at kumain, uminom, at kumuha ng pilak, ginto, at mga kasuotan, at sila'y nagtakda upang itago ang mga ito. At sila'y nagbalik at pumasok sa isa pang tolda at kumuha roon ng mga bagay at nagtakda upang itago ang mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang biglaang kayamanan, nagsimulang mag-alala ang kanilang mga konsensya, tulad ng sinasabi sa Tudunhari 7:9. At sinabi nila sa isa't isa, "Hindi tayo mabuti. Ngayon ay isang araw ng mabuting balita at tayo'y tahimik. Kung maghihintay tayo hanggang sa umaga, ang ating kasamaan ay darating sa atin. Halika, magtungo tayo at ipaalam ang balita sa bahay ng hari." Ang mga lalaking ito, bagamat itinakwil, ay nagpakita ng isang kahangahangang moral na kamalayan. Napagtanto nila na ang pagtatago ng balita ng kaligtasan para sa kanilang mga kababayan na namamatay sa gutom ay magiging isang hindi mapapatawad na kasalanan. Kaya't bumalik sila sa lungsod at ipinagbigay alam ang kanilang natuklasan sa mga bantay sa pintuan. Ang hari na may pagdududa ay inisip na maaring isang patibong ng mga Siryano, kaya't nagpadala siya ng isang maliit na pangkat ng mga mananaliksik.
Sinundan nila ang mga bakas ng mga Siryano hanggang sa Ilog Jordan at nakatagpo ng mga ebidensya ng kanilang nagmamadaling pagtakas. Sa pagkumpirma na ito, nakalabas ang mga tao ng Samaria at kinuha ang mga supply mula sa iniwang kampo. Ang kasulatan ay nagsasabi ng eksaktong katuparan ng hula ni Eliseo sa 2 Hari 7:16. Kaya't ang mga tao ay lumabas at pinagsamantalahan ang kampo ng mga Siryano at isang sako ng pinong harina ay ipinagbili ng 1 siklo at 2 bundok ng sibada ay ipinagbili ng 1 siklo ayon sa salita ng Panginoon. Sa magdamag, tulad ng inihula ni Eliseo, ang sitwasyon ay radikal na nagbago. Ang matinding gutom ay pinalitan ng kasaganaan. Ang mga presyo ng pagkain ay bumagsak sa mga normal na antas tulad ng eksaktong sinabi ng propeta. At ang tiyak na babala ni Eliseo ay natupad din tulad ng nasusulat sa 2 Hari 7:17. At iniatas ng hari ang pintuan sa prinsipe na siyang ipinanghahawakan ng hari at ang mga tao ay tinapakan siya sa pasukan at siya'y namatay. Ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, nang bumaba ang hari upang makita siya. Ang opisyal na nagduda sa salita ng propeta ay ipinagkatiwala sa pamamahala ng pintuan ng lungsod sa panahon ng pamamahagi ng pagkain. Sa nakakaintrigang pangyayari, siya ay tinapakan ng nagmamadaling tao at namatay. Tulad ng inihula ni Eliseo, nakita niya ang kasaganaan gamit ang kanyang sariling mga mata, ngunit hindi siya nakinabang dito. Sa buong ministeryo ni Eliseo, siya ay nagkaroon ng isang espesyal na relasyon sa babae mula sa tiyuna, na siya ay nagpropesya ng pagkapanganak ng isang anak. Ilang taon pagkatapos ng himalang iyon, muling kailangang makialam si Eliseo sa buhay ng babae. Gaya ng nasusulat sa 2 Hari 8:1, nagsalita si Eliseo sa babae na ang anak na kanyang iniligtas mula sa kamatayan na nagsasabing, "Bumangon ka, magtungo ka, at ikaw at ang iyong buong pamilya at manirahan kung saan mo nais, sapagkat tinawag ng Panginoon ang taggutom na darating sa lupa sa loob ng 7 taon." Alam ng propeta sa pamamagitan ng paghahayag na malapit na ang isang mahabang panahon ng taggutom, kaya't pinayuhan ni Eliseo ang babae mula sa tiyuna na iwanan pansamantala ang bansa. Ang babala ay isang hakbang ng pag-aalaga na ipinapakita ang malasakit ni Eliseo sa mga taong kanyang tinulungan noong nakaraan. Sumunod ang babae sa payo ng propeta gaya ng nasusulat sa 2 Hari 8:2. Kaya't ang babae ay bumangon at ginawa ayon sa salita ng tao ng Diyos, at siya ay nagpunta kasama ang kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Filisteo sa loob ng 7 taon. Ang mga Filisteo, bagamat mga kaaway ng Israel, ay may kontrol sa maraming mabungang lugar sa baybayin na matibay laban sa tagtuyot. Doon natagpuan ng babae at ng kanyang pamilya ang silungan sa loob ng 7 taon ng taggutom tulad ng inihula ni Eliseo. Nang magtapos ang taggutom at sila'y bumalik sa kanilang mga lupa, nakatagpo sila ng isang hindi inaasahang problema gaya ng nasusulat sa 2 Hari 8:3. At nang makalipas ang 7 taon, bumalik ang babae mula sa lupain ng mga Filisteo at siya'y lumabas upang magmakaawa sa hari tungkol sa kanyang bahay at mga lupa. Sa kanyang pagliban, ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska marahil ng hari o ng mga kapitbahay na oportunista dahil wala siyang mga legal na karapatan matapos ang matagal na pagkawala. Napilitan ang babae na direktang mag-apela sa hari upang mabawi ang kanyang mga pag-aari. Ang nangyari sunod ay nagpakita kung paano pinagtulungan ng Diyos ang mga pangyayari para sa kabutihan ng tapat na babaeng ito. Ayon sa 2 Hari 8:4-5, at nagsalita ang hari kay Yehisi, ang lingkod ng tao ng Diyos, na nagsasabing, "Pakiusap, ikwento mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo." Habang ikinukwento ni Yehisi sa hari kung paano dinala ni Eliseo ang isang patay na tao sa buhay,
naroon ang babae na ang anak na siya rin ay muling binuhay ni Eliseo at humihingi sa hari ng tulong para sa kanyang mga bahay at mga lupa. Nang marinig ito ng hari na labis na naakit sa kwento, agad niyang pinansin ang kahilingan ng babae. Sa dakyan hari Loy Choyko 6 at tinanong ng hari ang babae at ikinukwento niya sa kanya. Kaya't iniatas ng hari ang isang opisyal na nagsabi, ibalik sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanya at ang lahat ng mga bunga ng kanyang mga lupa mula nang iwanan niya ang bansa hanggang ngayon. Impresyonado sa kwento at nakita ang babae at ang anak na muling binuhay, hindi lamang ipinag-utos ng hari na ibalik ang kanyang mga ari-arian, kundi pati na rin ang mga kita mula sa mga lupaing ito habang siya ay wala. Isang kumpletong pagbabalik loob na higit pa kaysa sa inaasahan ng babae. Ang insidenteng ito ay nagpapakita kung paano, taon matapos ang unang himala, patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay ng babae mula sa tsuna. Una, sa pamamagitan ng propetikong babala na nagligtas sa kanya mula sa gutom, at pagkatapos sa pamamagitan ng isang providensyal na pagkakataon na hindi lamang binawi ang kanyang mga lupa, kundi pati na rin binigyan siya ng kabayaran para sa mga nawalang taon. Bumabalik sa ating kwento, may isang mahalagang pangyayari na nangyari bago pa man umalis ang babae ng Tsunan patungo sa lupain ng mga Filisteo. Ang anak na ipinanganak ni Eliseo sa babae ay lumaki na at isang binata na, ngunit nakaranas ng isang krisis na muling susubok sa pananampalataya ng kanyang ina. Ayon sa Tulam Hari 1:18-19, at ang bata ay lumaki, ngunit isang araw ay pumunta siya sa kanyang ama na nasa bukirin kasama ang mga tagapag-ani at sinabi sa kanya, "Ama ko, ang aking ulo, ang aking ulo." At sinabi ng ama sa isang lingkod, "Dalhin siya sa kanyang ina." Bang bata na ngayon ay may sapat ng gulang upang dumaan sa bukirin, kung saan ang kanyang ama ay nagmamasid ng pag-aani, ay biglang tinamaan ng matinding sakit ng ulo. Ipinapakita ng ilang iskolar na maaring ito ay isang kaso ng heat stroke o sunstroke na karaniwan sa panahon ng pag-aani kung kailan ang araw ay matindi sa mga bukirin. Ang ama, marahil hindi alam ang tindi ng sakit, ay inutusan ng bata na dalhin sa kanyang ina, gaya ng patuloy na isinasalaysay ng Tuban Hari 4:20. At nang dalhin siya, siya ay isinumpa sa kanyang ina at naupo siya sa kanyang mga hita hanggang sa tanghali at namatay. Ang eksenang ito ay isang makatarungang eksena. Ang ina ay hawak ang kanyang anak sa kanyang mga bisig ng ilang oras. Marahil sinusubukang maginhawaan siya sa sakit habang tinitingnan ang kalagayan ng bata na lumalala hanggang sa siya ay pumanaw sa kanyang mga bisig. Ang milagrosong bata, ang anak na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Eliseo, ay namatay. Ang reaksyon ng babae mula sa tsuna ay nagpapakita ng kanyang sakit at pananampalataya. Ang kasulatan ay nagsasabi sa 2 Hari 4:21-22, kaya't siya'y bumangon at inilagay siya sa kama ng tao ng Diyos at isinara ang pinto sa kanyang likuran at siya'y lumabas. Pagkatapos tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, "Pakisabi mo na magpadala ng isa sa mga lingkod at isa sa mga asno upang makapunta ako sa tao ng Diyos at bumalik." Sa halip na mag-ayos ng libing, inilagay ng babae ang katawan ng anak sa silid ni Eliseo at isinara ang pinto na parang pinapanatili ang posibilidad ng isang milagro. Hindi niya sinabi sa kanyang asawa na patay na ang bata. Humingi siya lamang ng transportasyon upang madali ang makapunta sa propeta. Ang sagot ng asawa ay nagpapakita na wala siyang kaalaman sa tindi ng sitwasyon. Tulad ng nasusulat sa 2 Hari 4:23, sinabi niya, "Bakit mo siya pupuntahan? Ngayon ba? Hindi ba ito bagong buwan ni Sabado?" At siya'y sumagot, "Magkaroon ng kapayapaan." Ang asawa ay nagulat sa kaguluhan ng babae dahil hindi naman ito isang relihiyosong kapistahan o isang araw ng pagtitipon kung kailan karaniwan ang pagdalaw sa mga propeta.
Ang sagot niyang kapayapaan ay isang paraan ng pag-iwas sa mga paliwanag na makakapagpabagal o magpapaisip sa kanya ng alinlangan tungkol sa layunin ng kanyang pagpunta. Matapos makuha ang pahintulot, ang babae mula sa syuna ay mabilis at tiyak na kumilos, gaya ng sinasabi sa Zunhari Kitra Code 24. Kaya't inihanda niya ang asno at sinabi sa kanyang lingkod, "Gabayan mo ako at huwag mong gawing mabagal ang ating paglalakbay, maliban na lamang kung ipag-utos ko sa iyo." Tumulak siya patungo sa tao ng Diyos sa bundok ng Carmelo. Ang bundok ng Carmelo kung saan naroroon si Eliseo ay nasa humigit kumulang 20 kilometers mula sa Sunem, isang medyo malayong biyahe. Ang babae ay nagsagwan ng walang humpay, pinapalakas ng kagyat na kalagayan at ng pananampalatayang kaya siyang tulungan ng tao ng Diyos. Nang makita ni Eliseo ang babae na malapit nang dumating, ipinadala niya ang kanyang lingkod si Jesse upang salubungin siya. Gaya ng nasusulat sa Zunhari Isitas 25:26. Nang makita ng tao ng Diyos siya mula sa malayo, sinabi niya kay Giesi, ang kanyang lingkod, "Narito ang babae ng Tiyuna, pakiusap, tumakbo ka at salubungin siya at itanong sa kanya, maayos ba kayo? Maayos ba ang iyong asawa? Maayos ba ang iyong anak?" At siya ay sumagot, "Maayos." Sa kamanghamanghang paraan, sumagot ang babae ng maayos sa mga tanong ni Jesse. Hindi ito isang kasinungalingan, kundi isang diplomatikong sagot upang maiwasan ang pagpapaliwanag sa isang tagapamagitan ng nais niyang sabihin kay Eliseo ng personal. Nang makarating siya sa harap ng propeta, ang kanyang pigi ay napunit tulad ng nakasulat sa Dugan na Hari, pati nundan 27:28. At nang dumating siya sa harap ng tao ng Diyos sa bundok, siya ay humawak sa mga paa nito at lumapit si Giesi upang ilayo siya. Ngunit sinabi ng tao ng Diyos, "Iwanan mo siya sapagkat ang kanyang kaluluwa ay puno ng pighati at itinago ng Panginoon mula sa akin ang dahilan nito at hindi ko ito ipinahayag." At siya ay nagsabi, "Nais ko ba na magkaroon ako ng anak mula sa aking Panginoon? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag mo akong gawing biro?" Sa gitna ng kanyang sakit, ang babae ay humawak sa mga paa ni Eliseo bilang isang huling pagsusumamo. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng parehong galit at pananampalataya. Inalala niya kay Eliseo na hindi siya humiling ng anak. Ito ay ipinangako sa kanya ni Eliseo at ngayon tila na ang pangako ay hindi natupad at naging isang malupit na biro. Si Eliseo na ngayon ay nauunawaan ang sitwasyon, bagamat hindi ito ipinahayag sa kanya ng Diyos, ay agad kumilos. Unang ipinadala niya si Giesi na may mga tiyak na tagubilin tulad ng sinasabi sa Zunhari Atru 29. Sinabi niya kay Giesi, "Ibalot mo ang iyong mga balakang at kunin ang aking baston sa iyong kamay at pumunta. Kung may makatagpo sa iyo, huwag mong batiin, at kung may bumati sa iyo, huwag mong sagutin at ilagay mo sa mukha ng bata ang aking baston." Ang mga tagubiling ito ay nagpakita ng kagipitan ng misyon. Hindi dapat tumigil si Giesi upang makipagpalitan ng mga bati o makipag-usap sa sinuman. Ang baston ni Eliseo, isang simbolo ng kanyang propetikong autoridad, ay dapat ilagay sa mukha ng bata. Gayunpaman, hindi natuwa ang babae mula sa Tiyuna tulad ng nasusulat sa Zunhari 30. At sinabi ng ina ng bata, "Buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan." Tumayo siya at sumunod sa kanya. Ipinilit ng babae na si Eliseo mismo ang sumama sa kanya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nasa baston ng propeta, kundi sa Diyos na kumilos sa pamamagitan ni Eliseo. Ang pagtitiyaga ng babae ay nagsasalamin ng kanyang determinasyon at malalim na pananampalataya. Samantalang si Giesi ay dumating sa bahay at ginawa ang utos ni Eliseo, ngunit walang nangyaring milagro. Tulad ng sinasabi sa Zunhari 4:31, si Giesi ay dumating at inilagay ang baston sa mukha ng bata, ngunit walang tinig at walang buhay sa kanya.
Kaya't siya ay bumalik at nagpunta kay Eliseo at nagsabi, hindi gumising ang bata. Ang pagtatangka ni Giezi ay nabigo. Ang baston ng propeta, nang walang presensya ni Eliseo at walang panalangin ng pananampalataya, ay hindi nakapagbalik buhay. Binibigyang diin ng detalye na ito na hindi ang bagay ang may kapangyarihan, kundi ang Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Nang dumating si Eliseo sa bahay ng babae, hinarap niya ang matinding realidad ng kamatayan. Ang kasulatan ay nagsasabi sa 2 Hari 32:33, at nang dumating si Eliseo sa bahay, narito ang bata ay patay na at nakahiga sa kanyang kama. Pumasok siya, isinara ang pinto sa likod nila at nanalangin sa Panginoon. Ang propeta ay pumasok sa silid kasama ang katawan ng bata at nagsimulang manalangin. Sa kabaligtaran ng unang pagtatangka gamit ang baston, ngayon ay hinanap ni Eliseo ang direktang interbensyon ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang nangyari pagkatapos ay nagpapakita ng paraan na ginamit ni Eliseo upang muling buhayin ang bata. Gaya ng inilalarawan sa 2 Hari 4:34-35, at siya'y umakyat at nahiga sa bata. Inilapat ang kanyang bibig sa bibig ng bata, ang mga mata sa mga mata ng bata, at ang mga kamay sa mga kamay ng bata. At siya'y nahiga sa ibabaw niya, at ang katawan ng bata ay nagkaroon ng init. Pagkatapos, bumangon siya, naglakad sa buong bahay mula sa isang bahagi patungo sa kabilang bahagi, at muling nahiga sa bata. At ang bata ay bumahing ng 7 beses at binuksan ang kanyang mga mata. Ang hindi pangkaraniwang paraang ito ay kinabibilangan ng direktang pisikal na kontak, halos parang sinusubukan ni Eliseo na ilipat ang kanyang sariling buhay sa walang buhay na katawan ng bata. Nahiga siya sa bata, inialign ang kanyang bibig, mga mata at mga kamay sa mga ng bata, isang kilos na nagsasaad ng paglilipat ng buhay. Ang proseso ay unti-unti. Una, ang katawan ng bata ay nagsimulang mag-init, isang tanda na ang buhay ay bumabalik. Si Eliseo ay bumangon, naglakad-lakad sa silid, marahil nagpatuloy sa kanyang panalangin o naghihintay ng higit pang mga tagubilin mula sa Diyos. At pagkatapos ay muling ginawa ang parehong hakbang. Sa wakas, dumating ang buong himala. Ang bata ay bumahing ng 7 beses na parang tinatanggal ang kamatayan mula sa kanyang katawan at binuksan ang kanyang mga mata. Ang buhay ay bumalik ng buo sa kanya. Tinawag ni Eliseo ang ina ng bata tulad ng nasusulat sa 2 Hari 4:36-37. At tinawag niya si Giezi at sinabi, tawagin mo ang babae mula sa tiyuna. At tinawag siya ni Giezi. At nang pumasok siya, sinabi ni Eliseo, kunin mo ang iyong anak. Nang pumasok siya, yumuko siya sa mga paa ni Eliseo at nagpasalamat sa Diyos. At pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang anak at umalis. Ang reaksyon ng ina ay malalim na pasasalamat at pagsamba. Nagpatira pa siya sa mga paa ni Eliseo bilang pagpapakilala sa kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang buhay na anak at umalis. Ang himalang ito ng muling pagbuhay, isa sa mga bihirang nakatala sa lumang tipan, ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan at nagpatibay na si Eliseo ay talagang tumanggap ng dobling bahagi ng espiritu ni Elias, na muling binuhay din ang anak ng balo sa Sarepta. Para sa babae mula sa tiyuna, ito ay ang gantimpala ng kanyang matibay na pananampalataya. Hindi siya sumuko sa pagkamatay ng anak, kundi naghanap ng tulong mula sa Diyos sa pamamagitan ng propeta, naniniwala na ang parehong Diyos na milagrosong nagbigay sa kanya ng anak ay kayang ibalik ang buhay nito. Maraming taon ang lumipas. Si Eliseo ay tapat na nagsilbi bilang propeta sa Israel sa loob ng mga dekada. Nagbibigay ng payo sa mga hari, gumagawa ng mga milagro at tinatawag ang mga tao na magsisi. Ngunit tulad ng sinuman, sa wakas ay naharap siya sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa. Ang kasulatan ay nagbibigay ng maikling pagbanggit sa kanyang huling sakit sa 2 Hari 13:14.
Si Eliseo ay may sakit, sa sakit na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. At si Haring Joas ng Israel ay bumaba sa kanya at umiiyak sa kanyang harapan at sinabi, Ama ko, karo ng Israel at ng kanyang mga kabalyero. Ang hari ng Israel, si Haring Joas, ay bumisita sa propeta sa kanyang banig ng sakit at ang kanyang sigaw, Ama ko, karo ng Israel at ng kanyang mga kabalyero, ay eksaktong pareho ng sinabi ni Eliseo nang makita niyang kinuha si Elias patungo sa langit. Ang pahayag na ito ay kumilala na ang tunay na depensa ng Israel ay hindi nasa kanilang mga hukbo, kundi sa presensya ng mga lingkod ng Diyos tulad ni Eliseo. Kahit na siya'y nasa banig ng sakit, patuloy pa rin si Eliseo sa kanyang propetikong ministeryo. Binigyan niya ang hari ng isang huling simbolikong propesiya tungkol sa mga magiging tagumpay laban sa mga Siryano tulad ng nasusulat sa 2 Hari 13:19. Hindi nagtagal, si Eliseo ay namatay at inilibing ayon sa simpleng pagbanggit sa 2 Hari 13:20. Si Eliseo ay namatay at siya'y inilibing. Mukhang ito na ang katapusan ng kanyang kwento. Gayunpaman, may isang huling himala na inilaan ng Diyos na magpapakita na ang kanyang kapangyarihan ay maaari ring magpakita sa mga labi ng kanyang tapat na lingkod, tulad ng nasusulat sa 2 Hari 13:21. At nang magsimula ang taon, ang mga pangkat ng mga Moabita ay sumalakay sa lupa. At nang sila ay maglibing ng isang tao, bigla nilang nakita ang isang pangkat ng mga mandirigma at itinapon nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. At nang ito'y dumapo sa mga buto ni Eliseo, ang tao ay muling nabuhay at tumayo. Ang eksenang ito ay kamangha-mangha. Ang isang grupo ng mga Israelita ay nagsasagawa ng libing nang bigla nilang makita ang isang pangkat ng mga Moabita na papalapit. Sa pagmamadali upang tumakas, itinapon nila ang bangkay sa pinakamalapit na libingan. Nakibalikan ay ang libingan ni Eliseo. Nang madapo ang bangkay sa mga buto ng propeta, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Agad na nabuhay ang tao. Hindi ito isang pansamantalang pagbabalik buhay. Ayon sa kasulatan, siya ay tumayo na nagpapakita ng isang kumpletong pagbabalik ng buhay. Ang himalang ito pagkatapos ng kamatayan ay natatangi sa kasulatan. Walang ibang propeta ang gumawa ng milagro matapos ang kanyang kamatayan. Parang nais ng Diyos na maglagay ng isang huling selyo ng pag-apruba sa ministeryo ni Eliseo na nagpapakita na ang kapangyarihan na dumaan sa kanya sa panahon ng kanyang buhay ay tunay na banal at maaari ding magpakita kahit pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Para sa mga Israelitang nakasaksi ng pangyayaring ito, isang makapangyarihang paalala ito kung sino si Eliseo at ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa isang panahon ng mga kalaban sa labas at ng pagtalikod ng mga tao sa loob, ang himalang ito ay nagpatibay na ang Diyos ni Eliseo ay naroroon pa rin at makapangyarihan sa gitna nila. Ang huling himala na ito ay nagbigay din ng propetikong pagturo patungo sa hinaharap, patungkol sa isang darating na hindi lamang magbabalik buhay sa iba, kundi magbabalik buhay sa kanyang sarili at tuluyang magtatagumpay laban sa kamatayan. Makalipas ang mga siglo, gagamitin ni Jesus ang kapangyarihan na ito ng sinabi niya, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang oras ay darating at ngayon na, kung kailan maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga makarinig nito ay mabubuhay. 1 Pinko 25. Ang kwento ni Eliseo mula sa pagiging isang simpleng magsasaka hanggang sa kanyang pagtatapos bilang isa sa mga pinakamalalaking propeta ng Israel ay nagtatapos sa isang kamanghamanghang himala na nagpapakita ng isang pangunahing katotohanan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalampas kahit sa mga hadlang ng kamatayan.
Mahal kong kaibigan, narating na natin ang pagtatapos ng kamangha-manghang kwento ni Eliseo, isang lalaking mula sa isang simpleng magsasaka hanggang naging isa sa pinakamalalaking propeta ng Israel, gumagawa ng mga himala ng mga kagilagilalas na bagay tulad ng pagpaparami ng langis, muling pagbuhay ng mga patay at maging ang paggawa ng mga kababalaghan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung ang mga kwentong ito mula sa Biblia ay tumimo sa iyong puso at nais mo pang matutunan ang higit pang mga inspiradong karakter mula sa banal na kasulatan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aming channel. Pindutin lamang ang button ng pag-subscribe. Makakatanggap ka ng mga bagong kwento bawat linggo na tutulong sa iyong mas mapalalim ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Hinihikayat ko ring ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Baka may isang tao na nangangailangan marinig ang tungkol sa isang Diyos na gumagawa ng mga milagro kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon tulad ng ginawa niya kay Eliseo. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay ng buhay ni Eliseo. Huwag kalimutang i-activate ang mga notification upang hindi makaligtaan ang alinman sa aming mga susunod na kwentong biblikal. Hanggang sa muli.